Sa masalimuot at makulay na daigdig ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nagniningning ng bukod tangi, habang mayroon ding mga bituing tahimik na nag-ambag ng kanilang liwanag, kadalasan sa anino ng mas malalaking tala. Isa sa mga ito ay si Andy Poe, isang aktor na nagtaglay ng sariling husay at karisma, ngunit ang kwento ay palaging kaugnay ng kanyang kapatid, ang kinikilalang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ang kanyang buhay at karera ay isang salaysay ng pansariling pagkakakilanlan, dedikasyon sa sining, at ang tahimik na pagyakap sa isang landas na kapwa biniyayaan at hinamon ng bigat ng isang tanyag na apelyido. Isinilang bilang Fernando Kelly Poe ikalawa noong ika-4 ng Mayo 1900 at 43, si Andy ang ikatlo sa 6 na anak ng mag-asawang Fernando Poe Sr. at Bessie Gat Bonton Kelly. Ang kanyang pinagmulan ay nakaugat na sa sining ng pagganap. Ang kanyang ama, si Fernando Poe Sr., ay isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isang iginagalang na aktor at direktor na nag-iwan ng hindi matatawarang pamana. Ang kanyang ina, si Bessie, na may lahing Amerikano, ang nagsilbing ilaw ng kanilang tahanan. Sa ganitong pamilya, kung saan ang pag-arte ay hindi lamang isang propesyon kundi isang tradisyon, halos nakatakda na ang landas na tatahakin ng mga supling. Ang magkakapatid na Poe, Elizabeth, Fernando Jr., Ronald Alan, Andy, Fernando Ikalawa, Genevieve, Frederick at Evangeline, ay lumaki sa isang tahanan sa Roosevelt Avenue sa Lungsod, Quezon, isang lugar na sa paglipas ng panahon ay naging saksi sa pagsilang ng isang dinastiya sa showbiz. Ang bahay na ito, na itinayo ng kanilang ama, ay magiging isang mahalagang simbolo ng kanilang pamilya, at ang mismong Abenida ay kalaunang ipapangalan sa kanyang nakatatandang kapatid bilang pagkilala sa ambag nito sa kulturang Pilipino. Subalit ang kanilang kabataan ay hindi naging dalisay na kaligayahan. Isang malagim na trahedya ang yumanig sa kanilang pamilya nang si Andy ay 11 taong gulang pa lamang. Ang kanilang ama, si Fernando Poe Sr., ay pumanaw dahil sa rabies, isang biglaan at masaklap na pangyayari na nag-iwan ng malalim na pilat sa kanilang buhay. Sa pagkawala ng haligi ng tahanan, naiwan kay Bessie ang mabigat na responsibilidad na mag-isang itaguyod ang 6 na anak. Ang panganay na lalaki, si Ronald Alan, na 15 taong gulang noon, ay napilitang tumigil sa pag-aaral at pasukin ang mundo ng pelikula upang maging katuwang ng kanilang ina sa pagtustos sa mga pangangailangan ng pamilya. Ginamit niya ang pangalan ng kanilang ama, Fernando Poe Jr., bilang pagbibigay pugay at pagpapatuloy sa ligasiya nito. Ang karanasang ito ng pagkawala at pangangailangan ang humubog sa karakter ng magkakapatid na Poe. Sa gitna ng mga pagsubok, itinuro sa kanila ng kanilang ina ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, isang aral na kanilang isinabuhay sa kabila ng kasikatang kanilang makakamit. Si Andy kasama ang kanyang mga kapatid ay lumaking may matatag na pundasyon ng pagiging simple at may malasakit sa kapwa, bagamat ang sining ay nasa kanyang dugo. Tinahak muna ni Andy ang ibang larangan. Nagtapos siya ng kursong arkitektura, isang patunay ng kanyang talino at pagnanais na magkaroon ng sariling propesyon sa labas ng anino ng kanyang pamilya. Gayunpaman, ang tawag ng entablado at pelikula ay naging mas malakas. Tulad ng kanyang mga kapatid, hindi niya napigilan ang hatak ng mundong kanyang kinalakihan. Nang magpasya si Andy na subukan ng pag-aartista, isang natatanging balakid ang kanyang kinaharap. Ang kanyang sariling pangalan, ang Fernando Poe Ikalawa, na siyang tunay niyang pagkakakilanlan ay hindi na niya maaaring gamitin bilang screen name. Ang kanyang kuya Ronnie ay kinilala na ng buong bansa bilang Fernando Poe Jr. At ang paggamit ng halos kaparehong pangalan ay magdudulot lamang ng kalituhan sa publiko. Dahil dito, sa kanyang unang pagsabak sa pelikula, ang matimbang ang dugo sa tubig, noong 1967, siya ay ipinakilala sa ilalim ng pangalang Carding. Hindi nagtagal, ang likas na talento sa pag-arte na tila na mana ng mga Poe ay agad na napansin. Ang kanyang unang pelikula ay nasundan ang kera ng marami pang proyekto at mabilis siyang tinangkilik ng mga manonood. Sa panahong ito, nagpasya siyang gamitin ang permanenteng screen name na Andy Poe, isang pangalang simple, madaling tandaan, at nagbibigay sa kanya ng sariling pagkakakilanlan habang nananatiling konektado sa kanyang tanyag na apelyido.
Ang kanyang karera ay umarangkada noong huling bahagi ng dekada 60 at unang bahagi ng dekada 70, isang panahon na maituturing na gininto ang panahon ng mga pelikulang aksyon sa Pilipinas. Naging isa siya sa mga kilalang action star ng kanyang henerasyon. Kalimitan siya ay napapanood sa mga pelikulang prinodyos ng FPJ Productions, ang film company ng kanyang kapatid. Ang suporta mula kay FPJ na nooy isa ng higante sa industriya ay naging malaking tulong sa kanyang karera. Madalas din silang magkasama sa iisang pelikula, kung saan ang kanilang natural na samahan bilang magkapatid ay nabibigyang buhay sa telon. Sa kabila ng sunod-sunod na proyekto at pagkilala, hindi maiwasan ang paghahambing. Ang kasikatan ni Fernando Poe Jr. ay isang pambihirang phenomenon na mahirap, kung hindi man imposible, na pantayan. Ito ay isang katotohanang madalas kaharapin ng mga artistang may kapatid na mas naunang sumikat. Bagamat hindi niya nakamit ang antas ng katanyagan ng kanyang kuya, hindi ito naging hadlang upang magpamalas si Andy ng sariling galing. Sa bawat pagganap, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon at profesionalismo. Hindi man siya palaging ang bida, ang kanyang presensya ay laging may bigat at kabuluhan. Ang kanyang filmography ay isang testamento sa kanyang kasipagan at versatility sa loob ng action genre. Kabilang sa kanyang mga memorableng pelikula ang Alamat ng Pitong Kilabot, 1967, kung saan nakasama niya ang kanyang kapatid at iba pang action star. Jingy, El Niño 2x2, at Brothers for Hire, 1968. 14, Ang Nabubuhay sa Baril at Mga Alabastro, 1969. Durando at Gonzales, 1970. Bugoy, The Masupil Brothers, at Paligayahin Mo Ako, 1971. Kung Matapang Ka, The Cat Patrol at Diwata ng Kagubatan, 1972. At Duwag, Lumaban Ka at Huwag Mo Akong Paandaran, 1975. Ang kanyang karera ay tumagal ng halos 3 dekada. Bagamat may mga pagkakataon na pansamantala siyang humihinto sa pag-arte upang bigyang pansin ang mga personal na usapin sa kanyang buhay. Higit pa sa pagiging isang aktor, si Andy ay naging aktibong kabahagi sa pamamalakad ng FPJ Productions. Ang kanyang kaalaman, marahil ay mula sa kanyang pinag-aralan sa arkitektura, at ang kanyang dedikasyon sa pamilya ay naging mahalagang kontribusyon sa tagumpay ng kanilang film studio. Siya ay hindi lamang isang artista sa ilalim ng kumpanya. Siya ay isang kasangga at katuwang sa maraming proyektong nasa likod ng kamera. Sa labas ng liwanag ng showbiz, si Andy Po ay isang taong simple, responsable, at may malalim na pagpapahalaga sa pamilya. Ang kanyang personal na buhay ay nagkaroon din ng sarili nitong mga kabanata ng pag-ibig, kaligayahan at pagsubok. Ang kanyang unang naging kabiyak ay ang aktres na si Nina Aragon, na nagmula rin sa isang tanyag na pamilya sa industriya bilang anak ng direktor na si Lou Salvador Sr. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si Fernando Randy Po Ikatlo. Subalit, ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal at nauwi sa paghihiwalay. Isang mas matinding dagok ang dumating sa kanilang buhay nang ang kanilang anak na si Randy ay maagang pumanaw sa isang trahedya. Isang pangyayaring nagdulot ng labis na kalungkutan sa buong pamilya Po. Kalaunan muling natagpuan ni Andy ang pag-ibig sa katauhan ni Yvette De Leon, isang magandang aktres na naging leading lady pa ng kanyang kapatid na si FPJ sa pelikulang Ang Lihim ni Guadalupe. Ang kanilang landas ay unang nag-cruise sa isang Christmas party ng FPJ Productions noong 1970. Agad na nabighani si Andy sa dalaga. Sa isang panayam, ikinwento ni Yvette na matapos ang gabing iyon, tila binakuran na siya ni Andy. Sinimulan niya itong suyuin at ligawan ng may buong sinseridad. Ang kanilang pag-iibigan ay mabilis na namulaklak. Makalipas lamang ang 6 na buwan, nagpasya silang magpakasal. Lumipad sila patungong Estados Unidos at doon nag-isang dibdib noong 31 ng Hulyo, 1980 sa Martinez County, California. Matapos ang kanilang honeymoon, bumalik sila sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanilang karera. Ang pagsasama ni Andy at Yvette ay biniyayaan ng 2 anak na lalaki, si Fernando Donnie Po ika-4 at si Alexander Alex Bon Po. Bilang isang ama,
Ipinamana ni Andy sa kanyang mga anak ang mga aral na kanyang natutunan mula sa kanyang ina. Ang pagiging mapagkumbaba, responsable at pagkakaroon ng takot sa Diyos. Pinalaki niya ang mga ito na may simpleng pamumuhay, malayo sa karangyaan at ingay ng industriya kung saan siya nabibilang. Subalit, ang masayang buhay pamilya ni Andy ay maagang tinunuldukan. Noong 2 ng Mayo, 1975, 2 araw bago ang kanyang 52 kaarawan, si Andy po ay binawian ng buhay dahil sa atake sa puso. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay ikinagulat ng industriya at nag-iiwan ng malalim na pighati sa kanyang pamilya. Iniwan niya ang kanyang may bahay na si Yvette at ang kanilang 2 anak na nasa murang edad pa lamang. Ang pagkawala ni Andy ay sinasabing isa sa pinakamalulungkot na sandali sa buhay ni Fernando Poe Jr. Ang 2 magkapatid ay hindi lamang magkasama sa propesyon. Sila ay may napakalapit at matibay na ugnayan. Si Andy ay hindi lamang nakababatang kapatid para kay FPJ, kundi isang kaibigan, kasangga at pinagkakatiwalaan. Ang sakit ng pagkawala ay lalong naging matindi dahil sa lalim ng kanilang samahan. Bagamat ang ningning ni Andy Poe ay maaring hindi naging kasing silaw ng sahari ng pelikulang Pilipino, ang kanyang kontribusyon ay hindi matatawaran. Nag-iwan siya ng sariling marka sa kasaysayan ng pelikulang aksyon. Higit sa lahat, siya ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan o sa dami ng parangal. Ito ay nasusukat din sa dedikasyon sa sining, sa katapatan sa pamilya, at sa pagbuo ng isang buhay na may dangal at integridad. Si Andy Poe, ang aktor, ang kapatid, ang asawa at ang ama, ay isang bituing mananatiling bahagi ng konstelasyon ng pelikulang Pilipino. Isang liwanag na, bagamat tahimik, ay hindi kailanman maglalaho.